Ang dapat dito tanggalin na bilang DepEd Secretary, mga kaibigan. Hindi ko alam, may mga kumakalat po ngayon, mga kaibigan, na mga litrato na kung saan ang mga litratong kumakalat nakalagay doon po sa mga pampublikong eskwelahan. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. Eskwelahan po yan. Pag-aari po ng gobyerno. Diba? Kasi, alam mo ang panawagan dyan? Patalsikin si Marcos, pagbitiwin si Marcos, tapos lulutang ka? Ang pangit yan, madam. Baka ikaw ang tambaluslos, BP Sara. BBM News. Ganitong na lang, madam. Mag-resign ka bilang DepEd Secretary. Ituloy mo ang pagiging Vice President mo. Kasi yun naman ang mandato mo bilang Vice President Pero, sa DepEd, dapat sa'yo, mag-resign ka na. Ha? Mag-resign ka na, madam. Kung meron kang delikadesa, kung meron kang kakahihiyan sa sarili mo, kung hindi ka kapitoko, hindi ka uhaw sa power, ipakita mo na ikaw ay kaya mong bumaba dyan. Marami ng kapalpakan sa DepEd, madam. Ang dami, alam nyo, madam, hindi na lang ako magkikwento, madam, Hindi pa kayo Vice President, hindi ka pa DepEd Secretary. Alam mo, madam, marami akong kontak sa loob ng DepEd. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Ang daming nagbibigay ng information dyan sa loob sa akin na puro negative ang sinasabi again sa tanggapan nyo as DepEd Secretary. Hindi ko na lang pinapatulan yung mga sinabinubulong sa akin dyan ng mga itinatawag sa akin ng mga taga-DepEd. Hindi ko na lang pinapatulan. Hindi ko na lang binablog. Puro negative. Hindi ako makapaniwala na ganyan ngayon ang status dyan sa loob ng tanggapan nyo, madam. Alam nyo yan, madam. Alam ni Undersecretary Densing na marami akong kontak sa loob ng DepEd. Nagugulat na nga lang sila. Nyo, saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Nyo, paano mo nalaman ito? Huwag mo na lang gumaganyan pa yung mga tauhan ninyo sa akin. Diba? Kaya, madam, kung ang kunting problema sa loob ng tanggapan nyo hindi nyo maayos, papaano nyo pa kaya maayos ang buong problema sa buong Pilipinas as DepEd Secretary? Ang kasagutan lang dyan, simple lang, madam. Step down as DepEd Secretary. Yun ang the best. Yun ang the best. Ang bumaba ka sa pwesto mo bilang DepEd Secretary. Mahirap yung tipo na ikay nagpipigil. Mahirap po yun. Nakakasama ng pangangatawan yun, madam. Nakakasama. Ipakita mo ang tunay mong saloobin. Bumaba ka bilang DepEd. Gayahin mo si dating BP Leni Robredo. Dati inaaway ko yan. Dati ko ano ng mga pinagpuputa ko dyan sa ali. Pero bilib ako kay Leni Robredo nung panahon ng Vice President niya. Bakit? Ngayon ko napagmatya, ngayon ko napag-itanto sa sarili ko, sa lahat ng rally labang kay Digong ng mga liberal party ng mga makakaliwa noon, hindi lumulutang si Leni Robredo sa mga panawagan. Hindi siya sumasama sa panawagan ng rally ng Resign Duterte. Hindi ginawa ni Leni Robredo. Pero ikaw, Vice President, DepEd Secretary, caretaker ng bansang ito, OIC ng Malacanang, nagawa mong lumutang. Isang kalapastanganan yan, madam. Isang pagtatraidor yan sa nagbigay sa iyo ng pagtitiwala pero maging caretaker dyan. Di ba? Isang lapastangan ang ginawa ninyo, madam. Kung sino man ang nasa likod mo
na pumunta ka doon, gago ang taong nag-utos sa inyo ng plano na yan. Ha? Na anong akala ninyo? Lulusob na ang mga yan? Magagawa nilang lumusob? Alam naman natin nung mga oras na yun may nakaantabay ng mga tangke na pag umalis kayo ng Loton at tumula kayo ron, bubumbahin din naman ng mga tao na yan. Kaya hindi nyo rin nagawa. Kasi yung mga inaasahan yung mga personalidad na iba ay lulutang doon na hindi lumutang. Hindi lumutang. Kunwari pa si dating Pangulong Duterte, sasabihin niya sa dulo, huwag kayong tatapak ng Malacanang. Huwag kayong aatake doon. Huwag kayong lulusob. Ano yan? Drama? Nasira ba yung diskarte ninyo? Nasira ba? Hoy! Tandaan ninyo. Government, nasa gobyerno, political vlogger tayo. Alam mo, Madam BP Sara, ikaw hindi ka naman kahapon naging politiko eh. Kahit ikaw, kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may tao sa loob ng grupo ninyo. Di ba? Ang mga kalaban, may tao, may mata sa loob ng Duterte camp nung panahon na yon. Sa tingin nyo, sa panahon ni Marcos ngayon, wala rin siyang tinanim na tao dyan sa looban ninyo? Wala rin nakatanim dyan? Kayo may tanim kayo sa loob ng Marcos administration na malapit din sa Marcos administration ngayon. Sa tingin nyo, walang mata ang administrasyon sa bawat galaw ninyo? Hindi kayo nagtitiktikan? Huwag kayong tatanga-tanga. Para sa akin, Madam, mag-resign ka na lang. Kung meron kang delikadesa, saka yung, isa pa, Madam, tigilan mo yung style mo, yung pa-video, medyo message. Kabulshitan. Hindi sa'yo bagay yung ganyan, Madam, promise. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin. Minsan nga sinasabi ni Senator Bongo, iba ang ugali mo. Matapang ka palaban. Ba't hindi nyo magawa? Total, nagsasalita ka na rin naman. Na ipabor-pabor kay Kibuloy. Mag-resign ka na. Hindi mo na nagagampanan ang pagiging mo, Madam. Promise. Mag-resign ka na. Magsama-sama kayo nung mga tauhan yung talunan na kandidato nyo noong 2022. Hindi ka na bagay dyan. At yung sinasabi nyong unity team, putang ina, salita na lang yan. Hindi na buo talaga ang unity, Madam. Sa pinakita mong asta ng paglutang mo doon sa rally ng mga anti-Marcos at yung nangyayari ngayon sa mga eskwelahan na may mga tarpaulin na nagkakalatan, ano pa ang pwede mong magawa? Magagamit nyo lang ang DepEd sa inyong personal na agenda laban sa gobyerno. Sana, Madam, huwag nyong gamitin ang DepEd. Kasi ang DepEd, napakaselan. Napakaselan yan. Puro kabataan ang nyo dyan, mabubulag dyan. Huwag nyong gamitin ang pagiging DepEd Secretary para linlangin ang kabataan na magpapalagay pa na nagkakalatan ng mga tarpaulin. Kung wala ka pong kinalaman dyan sa pagpapakalat ng tarpaulin na yan, at wala kang binibigay na pahintulot dyan, ang challenge ko sa iyo, Madam, panagutin mo ang eskwelahan na principal. Pagpaliwanagin mo bakit nagkaroon ng tarpaulin dyan, sino nagbigay ng pahintulot. Pero kung hindi mo magagawa na panagutin yan, hindi malayong isipin ng isang pangkaraniwan na tao, hindi gagawa ang eskwelahan kung walang basbas sa taas. Sino ba ang taas? Sino bang naglalabas ng memo sa mga principal, sa mga superintendent, sa mga district supervisor? Saan ba nanggagaling yan, Madam? Kung wala kang kinalaman dyan, na pagpapayag na magkaroon ng mga ganyan, panagutin mo. Yun ang pinaka-the best, Madam BP Sara, para maiwasan na pagdudahan na ikaw na ang nasa likod niyan. Kung wala kang kinalaman yan, panagutin mo, pagpaliwanagin mo, at kasuhan mo. Yun ang gawin mo.
Madam, yun ang gawin mo. Hmm. Hmm. Baka yung sinasabi mong tambaluslos si Martin Romualdez, baka ikaw ang tambalustas. Ha? Baka ikaw ang tambaluslos, BP Sara. Ha? Ipakita mo, Madam Sara, na wala kang kinalaman dyan. Sa paraan, patawagin mo, panagutin mo, pagpaliwanagin mo, at parusahan mo. Jurisdiction mo yan. Sakop mo ang mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Pag hindi mo ginawa yan, hindi malayong isipin na ikaw ang nagbigay ng pagpapahintulot niyan. BBM News.